Nakatulog ako at hindi nagising sa alarm. Yan po ang nangyari dito po sa Grantchester, St. Louis Rapid and Blitz. Last day po ng Blitz at ang gagawin ko sana magla-live ako, naka-setup na ako eh. Kaso sabi ko alas 11 pa lang, alas 2 pa ng madaling araw laro. Tulog ako konti. Kaso hindi ako nagising. Anyway, ang game po na i-analyze natin ngayon is very important matchup. Ito po ay Game 3 ng last day ng Blitz event at Ali Reza, pagkatapos po ng 2 games, lumamang pa o nadagdagan pa yung kalamangan niya kay Wesley. Kasi nag-start ang day 2 na meron pong 1.5 advantage si Ali Reza. Kaso ang nangyari po, nanalo si Ali Reza Game 1 na tabla Game 2. Si Wesley dalawang sunod na tabla. So 2 points advantage si Ali Reza nung napunta po sila sa round 12 ng Blitz event. Ito pong si Wesley kailangan niyang manalo para po makahabol talaga. Kasi kung mananalo siya dito, 1 point na lang at malaki pa yung chance talaga noon dahil marami pang larong nalalabi. Ano ba ang nangyari? Ito po, tingnan niyo po, no? Wesley So, Knight F3, nag D5, G3, G6, and then Bishop G2, Bishop G7. So, nakapiancheto lang po ang approach ni Wesley, nag D4, nag Knight F6, symmetrical, sinipor, ayan, parang naging Catalan na Gruenfeld ang approach na naman ni Wesley So dito. Kinapture po yan, tinirahan po ng Knight A3. As you can see, sa time po, mabilis sila pareho tumira. No? Nag-castling lang, sinagot din ng castling, and then C5. Mabilis pa rin tumira pareho. Pagka C5, tumira lang si Wesley ng capture sa C5. So, magtataka kayo, coach, ba't binibigay yan libre? Kasi may mga idea po yan na ganito. Ito na nga po yung tinira ni Alireza. Sin-E3 lang. Nagbigay pa ng pawn. Ang tanong, ano mangyayari pagka takes? Di ba 1 pawn down? Ang mangyayari po, may knight po doon. Mababawi din kasi matindi po yung pressure sa mga pawn. At ang kagandahan pa for the side of black, medyo hindi maganda yung pawn structure. Ibalik po natin. Kaya hindi po tinakes. Ang ginawa po ni Wesley, knight b5. So yan po ay linya pa rin lahat. At yung knight b5 po na yan, ano bang idea niyan? Pwede niya pong kainin yung queen and then magda-knight siya doon. Ang tanong, coach, di ba pwedeng kainin to? Pwede pong kainin yan pero hindi po yan ginawa ni Alireza. Kasi ano bang meron dyan? Bishop takes lang yan. So, ang pinaka-threat, gaganito pa rin. Let's say, nag-develop ka para pag gumanon, gaganito lang, di ba? Ito po ay okay po for white side dahil may mga knight e5. It will give a lot of pressure dahil yung bishop bukas. Ang lakas po ng bishop, completely developed na. So, sabi po ng engine, slightly better ang white yan. Kaya hindi po yan ginawa ni Alireza. Ang ginawa niya po, nag-knight a6 siya. Yan po yung main line. Two reason yan, to defend and to attack. So, yun po yung nangyayari. So, ang ginawa naman po dito ni Wesley, kinapture niya na po yung pawn sa c3, knight takes c5, at ang ending, nagkapalit-palit. So, pagkatira po ng bishop e3, nag-knight lang po yan sa e4, sinagot po ng knight takes e4, knight takes e4 din, and then bishop lang sa d4. So, as you can see, ang ginagawa po ni Wesley, pinapalit yung pyesa kasi nung day 1, very effective po yung ganitong approach na ginawa ni Wesley. Napapanalo po niya kahit na equal lang sa endgame. So, tingnan natin sa pagkakataong ito. So, kinapture po yan, nag-queen takes, capture, takes, at ayan na nga, endgame na. Ngayon, itong endgame na ito, naniniwala po ako, lamang po ng konti ang puti or mas komportable po laruin yung puti kasi completely developed na siya, may pressure pa yung bishop doon, and obviously, pagkagalaw po ng knight, may rook po doon, ayan, nauna po siya sa tinatawag na open file. So, mas mabilis makadevelop si Wesley So. Anyway, nag-e5 po dito si Alireza. Pagka e5, tumakbo po sa b3, nag-develop po ng bishop na sinagot lang po ng knights sa may a5, hitting this pawn. So, ang nangyayari po, ina-atake yung b2. Pero coach, ina-atake din yun Ano mangyayari pagka tinix yan? Aba, hindi ganun ka-okay kasi may b3 lang. Ha? Para saan yung b3 lang? Kukulungin yung bishop. Hindi pa pwedeng tulakan? Meron doon. So, ito daw po ay equal lang. Pwede daw po mag-rook a c8. Pero pagka rook takes c8, rook takes c8, pagkatira po ng rook d1, hitting the knight, na pag gumalaw, may capture doon. So, something like that po. Equal lang daw, pero medyo hindi nagustuhan ni Alireza yan kasi maalangan siya Mas pinili niya po yung tiradang e4
to relieve the pressure sa B7 at hinarangan niya po yung bishop. Anyway, nag-rook FD1 lang si Wesley. Once the knight move away, kakapturein ito. Pero si Ali Reza, kita niya po yung number 1 engine move. Chess player din. Kasi instead of defending the knight, he simply played rook C8. Tindi. Pinakain po yung kabayo. Anong mangyayari? Pag tinakes mo po yung tore, rook takes lang, hindi makapture yung knight dahil may check. Pag hinarang mo, may ganun. Chess player din. Kaya hindi pwedeng gawin ni Wesley. So yun, napilitan po si Wesley mag H4 para bigyan daan yung pwede niya nang kainin. Okay? Kasi may king move na po. Hindi na po pasado magharang pag chinek sa ilalim. Ang ginawa po ni Ali Reza, kinapture niya, tinakes, and then rook C8. Na kung saan pinipilit ni Ali Reza ang ipalit na. Kasi mas madali nang itabla pag napalit yan. Kaya sabi ni Wesley, okay, gusto ko ng endgame pero dapat yung endgame natin mukhang may chance pa, no, na manalo. Kaya gumanito. Nag-preserve siya ng isang tore. Inaatake niya lang po yung kabayo. Once the knight moves away, may capture po dito na sinagot lang ng knight C4. So, ibig sabihin, binigay ito, binigay ito. Ang tanong, anong mangyayari pag kinapture mo to? May counterplay dito. Pakita na nga lang natin. Pagka takes po, knight takes B2. Let's say rook D2, umiwas ka. Rook C1. Mga possibility yan. Pagka king move naman, E3 lang daw. Iti-takes mo. Ayan, one pawn up ka. Pero nakita yung pawn structure, no? Sira-sira. Pagkatira po ng knight C4, pinaniniwalaan pa nga itong slightly better for the side of black. Slightly better pero may rook C2. Ayun, no? Kaya hindi po pwedeng gawin ni Wesley na kainin yung B2 eh. So, napilitan po siya dyan mag knight takes C4. Pagka knight takes C4, nag-rook takes C4. Ayan, para dependent din po ito. Sinagot po ni Wesley yan ng B3 para gumalaw yung tore na tumakbo lang sa C2 and then kinapture niya na po yung E5 or E4. Kinapture naman po yung A2, kinain niya din. Yung B2, kinapture yung B2. Aba, nagkakapalitan-palitan na sinagot ni Wesley ng rook B1, tumakbo yung bishop, and then inipon ni West. Pagka E4, in A5, ayan. So, ito po, medyo nawala na po yung maraming piyesa. And as you can see, ang may pass pawn si Ali Reza. Kaya napilitan po si Wesley i-bishop D5. Kasi pag hindi niya po yan pinalit, yung pawn na to, lalagay dito, ganda na depensa, mahihirapan po si Wesley, bishop with a pass pawn. Kaya tinira po yan, napilitan takes, gumanon lang. At ito po ay maliwanag na tabla na. Kasi, same side, rook endgame, walang diferensya sa material. At hindi na panic time si Ali Reza. Tama yung pinagtitira niya. Ngayon, sasabihin nyo, ang boring na naman na tabla. Well, maaring ganun nga. Pero tingnan nyo po accuracy nila. Halos 100%. Wala pong nagkamali. Wesley so tried. Iniba-iba niya naman po yung, hindi niya naman ganun kadaling tinabla. Pero anong magagawa mo kung yung kalaban mo sobrang accurate. Mas accurate pa siya kay Wesley, 99.3. Si Wesley, 99.1 lang. At dahil po sa tabla na yan, na-maintain ni Ali Reza yung 2 points advantage kay Wesley. Pero, may 6 na games pang nalalabi. So, may chance pa rin. Kailangan lang ni Wesley magpapanalo. Kasi wala pa siyang panalo after 3 games. Puro tabla. Actually, yung mga tabla niya hindi masama para sa aking pananaw. Kasi he tried eh. Pakita ko yung tabla niya first game, no? Nag-endgame eh. Tapos sa endgame na tatabla. Eto, kay Nepo na naman, no? Ayan, no? Bibilisan ko lang na konti. Sisingit ko lang to. Ganun ulit yung ginawa ni Wesley. Oh. Kasi effective to nung nakaraan eh, yung endgame approach na ganito eh. Tas, ayan, no? Kaso tingnan nyo, medyo, ang gulo-gulo na nga ng laban na to eh. Pagdating ng endgame, nagbigay na nga ng pawn yan eh. Ayan, no? Ayan, binigay na nga yung pawn para lang gumulo. Sa queenside siya maglalaro. Ayan, no? Pero wala eh. Walang nangyari. Ayan, no? Nauwi sa table eh. Ganun talaga pag accurate pareho. Ayan. Nauwi po yan sa tabla. Yan yung laban niya kay Nepo. Excellent pa doon pag inayin po promoto. Ayan. Ayan po nangyari. At
tingnan nyo naman yung laban, ginugulo na, pero nauwi pa din sa tabla. At ang accuracy po niyan, matindi din. Tingnan nyo po accuracy niyan. Hindi nagkamali. 98.5, 98.8. So, mas accurate na naman yung kalaban ni Wesley kaysa sa kanya. Pero pareho silang magaling. At yung round 2 niya naman po is kay kay Fabiano Caruana. Eto, talagang nagkagulo ng husto. Kaya lang, nag-losing pa si Wes. Kaya napilitin siya, eventually, itabla yung laban. Alright, so yun po ang nangyari after 3 games ng kanilang bakbakan sa second day. Anyway, may 6 na laro pang nalalabi. Ano nangyari doon? Abangan nyo po yung mga susunod na video natin. Muli ito po yung Coach Billy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless. Don't forget to like and share. Thank you po. Follow and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.